tayo, tignan nyo yung ano sa labas. Makulimlim. Makulimlim siya guys. Samahan nyo ko, lakad-lakad. Good morning sa inyo. Ayun, may share lang ako sa inyo guys. Lakad tayo. Ayun na makulimlim mo guys. Yun, share ko sa inyo. Natawagan ako dun sa sa Royal Hawaiian. Sa Royal Hawaiian Hotel. Dito yun, malapit lang, walking distance lang yung tatrabahoan ko guys. Actually, kaya pinili ng asawa ko to, dito kami tumira, dito sa condo na to. Dito kami kumuha ng unit kasi malapit lang sa sa working place ba. Kasi dito halos ang work ng mga Pilipina eh. Dito sa sa Waikiki. Kasi dito yung mga hotel. So, yun, yung share ko sa inyo na mag-start na ako ng work ko next week. So, sinabi ko na lang sa HR na may appointment kasi ako di ko pa rin alam kasi kausapin ko pa yung husband ko. Tumawag sila Friday. Pero kung tumawag sila ng siguro mga Wednesday or Thursday, pwede na ako mag-start kasi alanganin kasi Friday sila tumawag. So, magre-ready pa ako. Baka nag-start na ako ng Friday. Kasi bumili pa ako ng shoes ko. Binalan ako ng pang-working ko na shoes ng asawa ko. Kasi hindi ko alam kasi may nakita rin naman ako doon na na nagwo-work ba na babae nung interview ko. Naka-rubber shoes siya ng white. Pero bukas, Monday, tatawag lang ako muna para itanong ko, kasabing sa HR, tawag na lang ako ng Monday. Kasi Saturday, Sunday, walang HR. So, tawag na lang daw ako ng Monday. Para siguro isaset nila. Kasi tinanong ko nga guys. Kasi actually guys, dito, pagka mag-start, before ka mag-start, mag-orientation muna kayo. Tapos may mga kasabay ka na ibang department doon. Hindi lang mga taga-housekeeping department. So, nung tinanong ko sa kanila kung do we have a orientation first, sabi kong ganon, do I have to attend the orientation first? Tapos kung meron silang orientation, but ang sabi sa akin, no need. Tapos sabi ko okay, tapos sabi niya ganon, daw next month daw. Hindi ko maintindihan, siguro pagpasok ko na lang doon ko malalaman kung kailan yung orientation guys. Tignan natin bukas Monday, this is it, start na yung trabaho natin guys. Nakapagtrabaho na ako, yun ang inintay ko kasi ayoko nang naka-stack sa bahay. Push yun nga. Maganda dito kasi din yung sinabi ko sa inyo yung unang natanggap ako na hotel. Okay naman yun, kaso lang hindi siya union, kaya hindi na ako nag-submit ng ng ibang documents sa kailangan. Tapos maliit yung sahod. Biruin mo, starting ko lang doon $19 guys. Samantalang iba talaga pagka union ka na, naging member ka na ng union, matik yung sahod nila na dapat mo matanggap, yun makukuha mo. Wow. Alad dito guys, sabihin ko na sa inyo guys, yung per hour dito sa pinuntahan ko kasi union din sila. So, malaki guys, kumpara mo dun sa unang natanggap ako. Yung per hora dito, sa tinanggap ako sa Royal Hawaii, it's 28 na ako guys. Wow! Pero remember guys, yung nasabi ko sa inyo before na pagka talagang start ka pa lang, hindi sa ibibigay yung full amount na kasi under pa yan eh, provision ka pa ng 3 months bago mo makuha yung talagang amount na sahod nila. Ang cute na kasi. Cute. Hindi ko na magagawa to guys, yung paglalakad ko araw-araw na twice kasi sobrang lakad ang gagawin ko doon guys. Kung alam nyo lang, share ko sa inyo yung trabaho doon. Ang trabaho ng housekeeper. Grabe yung trabaho ng housekeeper, manual guys. Sobra, hindi mo kailangan na mag-exercise, hindi mo na kailangan
mag-enroll pa sa gym kasi dito pa lang yung palang trabaho mo ngayon super na. Tignan ko pa na nag-gym araw-araw, grabe. Yeah. Kasi yun, makikita mo yung trabaho doon. Diyos ko, grabe guys. Kaya nga, marami ang nai-injured. Yun nga guys, sa pagtagal mo na siyempre pag habang tumatanda tayo. So, yung ano ng katawan natin, iba na, humihina na yung mga joint natin, yung mga buto-buto natin, hihina na yan. Tapos sa ano pa ng trabaho, siyempre, mahirap na. Ako, na-injured na ako for ilang beses. 3 times na ako na-injured guys. Ang pinakamatinding injury ko, yung sa shoulder ko. Ito sa shoulder ko, meron nang ginawa dito. At hopefully, yan ang pinagpipray ko guys na makaya ko yung trabaho ngayon. Bigyan lang niya ako kahit at least 3 years. Yun ang ano ko lang guys. Kung di ko man makaya, kung kayanin ko pa more than 3 years, okay. Pero hindi ako tatagal ng sabihin mo pa 10 years or more than that, no. Ang ano ko lang, binibigyan ko ng limitation yung sarili ko. Pag alam kong hindi ko na kaya guys, mag-quit na ako. Ito tayo sa lobby namin. Ito guys yung lobby dito sa condo namin. Ito yung aming sa lobby dito sa condo. Yun guys, yun nga yung sabi ko nga sa inyo guys na at least mabigyan ako ni Lord ng kumakayanan ko ng 3 years. Ako sobrang thankful na ako nun na yung shoulder ko makayanan siya. Kasi yun lang talaga yung goal ko guys, yung makaano ko na madagdagan ko yung contribution ko sa sa social security, and then yung contribution natin sa union. Yun. Although nakatawag na rin ako before nung bago ko umuwi ng Pilipinas. Sa tawagan ko na din sa union kung may makukuha. Kung may makukuha na ako guys, pero hindi ganun kalaki. Pero para sa Pilipinas, siguro kung ikukumpara mo malaki na yun. Yun. Kaya gusto ko siyang madagdagan. At least kung mag-retire yung husband ko, umuwi kami ng Pilipinas, magtatagal na kasi kami doon, parang bakasyon na lang. Ang plan namin ng husband ko, bakasyon na lang namin dito sa Hawaii. Tapos kung saan balak ng anak ko si Mego na mag-stay, pupunta na lang kami. Tapos travel na lang, yun ang gusto namin buhay ng asawa ko. Kaya ako, gusto ko rin na mag-retire ako na. Mahirap kasi guys yung mag-retire ka na wala ka man lang natatanggap na diba? Yung, kumbaga sa parang, yung, syempre naghirap ka sa trabaho, kaya ka naghirap sa trabaho para syempre, pagdating na nag-retire ka, kasi na yung mag-relax ka na lang, yung alam mo yun, yung gagawin mo na lang sa buhay mo. Dahil ako, sa totoo lang, nag-start ako mag-work. I was 17 years old guys. Tapos outside the Philippines pa ako nag-work nun guys. So, that time kasi nung nag-work naman ako, student visa ako noon, nung kumuha ako ng visa. Tapos nagtatrabaho ako part-time. Sa Japan yun guys, 2 years yun guys, yung nakuha ko na na yun. 2 years and a half, 2 years and 6 months yata yun. Tapos after nun, nag-apply ako ng nagkuha tayo ng license para to work uli sa Japan na as a dancer and singer, yun. Kaya nagpabalik-balik ako for, I think like 12 years ako yata na nagtatrabaho ng ganun. Pabalik-balik ako kasi that time naman kasi pagka alam mo na medyo kabataan mo, medyo fresh pa tayo guys. So, may ma-beauty pa tayo. Pero unlike ngayon, tingnan nyo naman, syempre makikita mo na yung katandaan mo ngayon dito pa lang eh. Pag talagang tumatanda ka, makikita mo na dito, sa katawan mo, yung marami ka nang nararamdaman, di ba? Yun yung guys, yun yung kaibahan ng talaga pagka tumanda ka na, marami ka nang mararamdaman sa katawan. Hindi katulad ng kabataan mo. Siyempre, pagkabata ka, sabi nila pagbata ka, sulitin mo yung kabataan mo. Ako, sinulit ko yung kabataan ko, nagtrabaho ko guys. Hindi ko naranasan yung nagbuhay dalaga na sobra. No, hindi ko naranasan yan guys. Tayo sa work kasi, siyempre mahirap ang buhay namin.
magulang ko. Ang nanay ko ay teacher, guys. Teacher ang nanay ko sa sa dati nagturo siya sa college, and then after nun naging teacher din siya sa high school, I think elementary. Mama ko naging teacher ko pa nga nanay ko. In fairness, guys, imagine, naging teacher ko yung nanay ko, guys. Wow. Nung grade 6 yata ako nung, guys. Nung naging teacher ko siya. Hindi ko naman ginusto, pero sa kanya ako na nung nandoon kami sa Bagong Silang, hindi ko akalain mangyayari yun sa buhay ko, guys. Tapos alam mo, guys, ginawa ko. Kinausap ko yung tatay ko. Nung kinausap ko tatay ko, sabi ko, pa, hindi ko gusto maging teacher si mama kasi sobrang strict talaga siya, guys. Sobrang stricto ng mama ko. Alam mo yung maski assignment ko, hindi ka tuturuan nun, ikaw talaga gagawa ng sarili mo sa assignment mo. Kanya-kanya nun ng Kaya ako noon, guys, sobra nun. Ang nakasupport lang sa akin nun na tatay ko. Tatay ko talaga kasi ako, totoo lang, aminin ko sa inyo, guys. Mas malapit ako sa papa ko. Mas malapit ako sa papa ko kaysa sa nanay ko. Hindi kami masyadong ng nanay ko. Hindi balangin tawa ang nanay ko. Pero mahal ko nanay ko, guys. Hindi nga lang kami close, but you know, super duper na sobrang pagkaano namin ng tatay ko. Lahat ng minsan close namin ganyan kami ng tatay ko. Kaya nung nawala siya, sobrang lungkot ko talaga. Malungkot din ako nung nawala mama ko, pero mas kami kasi alam mo yun, yung mga minsan nangyayari sa akin. Nakukwento ko pa sa papa ko eh. Yung mga ko, sad moment ko sa school, alam mo yung pag may nangyayari sa school sa akin, sinasabi ko sa papa ko, lumulusog agad sa school yan. Inaawa yung teacher pagka sinasabi ko pag ginaganto ko ng teacher. Nung inaaway niya yung teacher ng papa ko. Pero sa mama ko magsalita ako, noon sasabihin ako, kasi siguro ganyan ka, ganito, ganyan, ginagawa mo, hindi ka kasi nag-aaral, bla bla, ang dami sasabihin. So, yun, nung time na yun, parang sobrang dun kami sobrang naging ng tatay ko. Kaya nung nag-Japan ako, lahat ang hiningi ng tatay ko, binibigay ko, guys. Alahas. Imagine, guys, first time ko pa lang nung nag-abroad ako. Nanghingi sa akin ng tatay ko, usong-uso kasi noon yung mga component. Alam kong may mga nakaka-relate dyan, guys, yung mga component na yan. Ngayon ang tawag dyan, yung parang kapang karaoke. Noon, component yun, ilang layer yun. Imagine yung inuwi ko, may nagbigay sa akin na boyfriend ko na hapon. Ilang layer yun, inuwi yun, ang taas. Ilang layer yun, guys. Tapos, meron yung para sa plaka, meron para sa disc, meron para sa tape, recording, yun. Yung inuwi ko noon. Panalo tayo kasi nung nagja-Japan tayo, guys, yung beauty natin, pang noon yung beauty natin eh. Sabing gano'n ng papa ko, ayan ang ko, ang tawag sa akin ng papa ko, Aruba. Yung parang, ewan ko, meron daw gano'n na beauty Aruba. Parang, black beauty, but it's not, ako morena kasi. So, yung that time na yun, parang sa akin tatay ko. Tapos yun, talaga sunod ko layo ng tatay ko. Nagulat tatay ko nung may inuwi ako nun. Sobrang di ko ma-imagine yung saya niya. Kasi lahat, kasi syempre, nung bata sila, hindi nila naranasan yun. Even my mom. Kaya lahat ng gusto nila, mama ko, papa ko, binibigay ko noon. Ganun ako sa tatay ko, tsaka nanay ko, masyado akong dedicated sa kanila. Tsaka sa family ako, yung sabihin na natin na, parang, pag may nararamdaman ako na, sa kanila na parang nahirapan sila, parang, parang, kailangan kong yung ganito, gumawa ako ng paraan para sa nanay tsaka sa tatay ko. Ganun ako, guys. Sobra yung pagmamahal ko sa magulang ko. Kasi to the point na parang kahit hindi mo kaya, bibigay mo. Meron bang nakaka-relate sa akin nun? Yung, kasi mo yung parang inaano mo na lang sa kanila kasi sila, naghirap sila noon sa amin. Siyempre, nalagaan kami kahit na papan. Pero proud ako na napalaki kami ng tatay at nanay ko na sobrang
yung pagkaano sa pamilya, yung pagka-intact mo sa pamilya nandoon. Talagang kahit no matter what happen, yung kahit na may alitan kayo, nandoon pa rin yung caring mo, tsaka yung pagmamahal mo sa pamilya. Ganun kami pinalaki ng nanay ko, guys. Ako, sa sarili ko, sobrang nadala ko yun, guys. Kasi kahit na sabi mo pa na may mga alitan kami magkakapatid, pagka kailangan ng isa't isa, pero ako, mas kailangan nila. Kasi kahit kailanganin ko sila, wala silang magagawa sa akin dahil nandito ko. Malayo ko sa kanila. So sila, ako ang naitutulong ko sa kanila financially. Ito na naman tayo, iyak na naman tayo, guys. Ayoko bumabalik doon sa mga pagkabata. Ayun. Tapos yun, ganun ako kaano sa pamilya, guys. Sobra ako yung parang ayoko na naghihirap, or hindi naman sa totally talagang dadaanan mo yung paghihirap, pero yung kung kaya ko rin naman tulungan sila sa nakakaya ko, sa abot ng makakaya ko, guys, tutulong ako. Pero guys, iba pa rin talaga na alam mo yun, yung maging mapagbigay ka. Kasi ako, sa paniniwala ko sa sarili ko, the more you give, the more you receive. It's true, guys. Para sa akin, that's true. Kasi napatunayan ko sa sarili ko yun, guys. Kasi sabi nga nila, more na nagbibigay ka, much more na blessing yung matatanggap mo. For me, sabi ko nga, sa thanks God, kasi si Lord na nasa itaas, alam niya yung needs ko. Sometimes, siyempre, hindi naman niya automatically ibibigay sa'yo yun, that you have to, hindi naman mag-suffer, or you have to work on that. Kailangan mo munang pagtrabahuan bago mo siya makuha. Ganun, guys. Kasi hindi mo kailangan kunin ng isang bagay ng ganun kadali. Kasi pag kinuha mo ng ganun kadali yun, hindi rin yun magtatagal sa'yo na parang yung alam mo yun, yung ibinibigay niya sa'yo, kumbaga sa mas magandang pinaghihirapan mo kaysa kukunin mo ng madalian. Alam mo yun yung sinasabi ko, di ba? Pag kinuha mo ng madalian, madali din mawawala sa'yo. So, yun.